Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Professor Malu Tiquia, isa pong political strategist. Prof, good morning. Jade at Admar po, inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Jade. Good morning, Admar. Good morning sa mga nakikinig at nanonood sa inyo. Prof, nasurpresa ho ba kayo dito sa naging anunsyo ng Vice Presidente na tatakbo bilang Pangulo sa darating na 2028 elections? Oo, nasurpresa ako dahil hindi ko akalain na ganong kadiin ang gagawin niya. Pero ako'y naniniwala na yung sinabi niya ay calibrated at talagang matagal na pinag-isipan kasi matagal nang hinihingi sa kanya na maging leader siya ng anti-Marcos bloc. Hindi ko sinasabing opposition dahil hindi ko maintindihan kung sino opposition ngayon dito sa bansang ito. Pero natutuwa ako at ginawa niya yung kanyang pananalita kahapon. Opo, yung timing, Prof, alam natin na nasa gitna po tayo ng yung pangamba o itong sinasabing magkakaroon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At syempre, alam naman po natin kung ano ngayon ang kasalukuyang administrasyon laban po sa Vice Presidente. Well, may isang parte dun sa kanyang speech na sinabi niya na oo, medyo hindi ito yung normal na behavior ng isang magde-declare na tatakbo. Pero dahil sinira na siya, matagal na siyang pinagplanuhan at ginamit ang lakas ng administrasyon at ng pamahalaan. Tama lamang yung kanyang mga rason kasi ano pa ba naman pagsira ang gagawin sa kanya. Pangalawa, siguro ang mahalaga dyan, Admar, nakita natin may humabol pa ng impeachment, no? Na fourth impeachment. Hindi yun sa numero ng impeachment eh. Dun sa charges na mapapagpatotoo later on during the hearing. Pero ang pinaka klarado doon, naiba niya yung arena ng gagalawan sa impeachment. Noong una, na walang pananalita o pahayag niya, siya ay tinataguri ang defendant, no? Ngayon, ay siya ang frontrunner. So naiba yung arena ng impeachment. Hindi na lamang siya yung hinahatulan at tinatapunan ng kung ano-ano, pero ito siya ay naging frontrunner para sa 2028. Alam mo, Jade, kung titingnan mo yung announcement niya, ang meron lang sa likod niya yung bandila. Wala yung Vice President seal, wala yung flag ng Vice President. So talagang purposely ginawa niya yun para ipakita sa taong bayan, ako yung ordinaryong sarang humaharap sa inyo. Hindi niya dinadala yung institusyon dito sa marumi at demolition na gagawin sa kanya. Pero nagbigay siya ng hudyat sa mga congressman, hindi na lamang ako defendant, ako ay tatakbo sa 2028. Sa tingin ko, yun ang pinakamahalaga na mensahe niya dito sa magiging impeachment ng Vice Presidente. Magkakaroon ng pagbabago, Prof. Baga ngayon, kung ako'y isang kandidato o may planong tatakbo sa darating na eleksyon, ay baga mag-iisip na ako, magdadalawang isip na ako kung kokontra ako dito sa pangalawang Pangulo na nagdeklara na ng kanyang plano sa darating na eleksyon. Oo, alam mo, clearly binago niya yung terrain na gagalawan. So ang hinuhusgahan nyo, isang tatakbo sa pagka-presidente. Hindi lang naman yun tuon sa mga legislators, tuon rin yun sa mga stakeholders sa 2028. Talagang minarkahan niya yung lupa, no? Talagang madiin yung linya
na linagay niya. At makikita natin doon na yung impact ng announcement niya buong araw kahapon hanggang sa Senate session, sa House session. Sa House session may tumulig sana. Sa Senado, nag-suspend sila ng matagal. Maraming pinag-uusapan yung ginawa ni Vice Presidente, no? Tama ba? Strategic ba? Sinagot niya lahat yon at klarado doon sa minention niya mga siyam na paghingi niya ng tawad. Clearly, yung siyam na yon, yun ang plataforma niyang titindigan. At clearly, sinabi niya yon, hindi mahalaga sa akin sirain niyo ang pangalan ko. Mahalaga sa akin ang kinabukasan ng mga Pilipino, kabataan. So, pag tiningnan mo yung 5 pahinang pahayag, meron siyang ina-address at pinapatungkulan kung inyo lamang pakikinggan at hindi isinasara o linalagyan ng bias ang inyong mga isip. Opo. At napansin mo rin po, Prof, ng bago, yung panimula niyang talumpati o pahayag, gumamit po siya ng isang Bible verse. Ano ba yung personal comment mo doon sa paggamit po niya ng Bible verse? Binanggit niya yung Proverbs 19:21, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Oo, kasi alam mo nung umpisa pa yan, parang sinabi niya dun sa pahayag niya, unang buwan pa lang. Pero siguro nagkapag-usap kami dyan 2023 na nung sinabi niyang lahat na itinapon sa kanya. Ang kulang na lang itapon, di ba usually yung proverbial kitchen sink, tinapon na. Paano kung itapon yung bahay? So, ako noon, parati kong sinasabi sa kanya, alam mo, hindi ka dumadaan dito kung hindi ka hinahanda. Ngayon, at nabigyan siya ng mahabang panahon para pag-isipan ang mga bagay-bagay, natutuwa ako at yung Proverbs 19:21 ay kanyang nasabi. Kasi ano pa ba naman ang rason kung bakit siya ginaganito? Ginaganito siya, dinedemolish siya, at de-demolish siya. Dahil sa 2028, dahil sa kagustuhan nila na sila ang magpatuloy, tauhan nila o sila mismo ang magpatuloy. Dahil na rin sa mga ginagawa nitong mga huling 4 na buwan. Masyado naman yung panggigipit ng ginagawa at pagpapabaya sa bansa. At kung maalala po natin, Prof, bago siya naging Vice Presidente, yung panahon pa lamang ng kanilang kampanya, yung unit team, kasama si ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang gusto talaga ng taong bayan, kung hindi ko nagkakamali, si Vice President Sara Duterte ang maging Pangulo ng bansa. Giveaway lang itong si Vice President, kaya ganito ang nangyari. Tama yan. Kaya hindi ko naiintindihan niyang si Yusek Castro. Ayoko nang tawagin BFF, napakasinungaling no? Na iniiba niya yung kasaysayan. Ang kasaysayan, pumunta yung magkapatid sa Davao, hiningi na kung ikay tatakbo, ikaw na lamang ang sa taas, ako na lang ang Vice Presidente. Ano ba sinabi ni Mayor Sara? Hindi, ikaw na. Nagpabaya siya, binigay niya sa kanya. Pagkatapos sasabihin, kaya nanalo dahil sa Pangulo, kung titingnan nyo, again, datos tayo, no? Saan nakakuha ng boto si Marcos na hindi niya tradisyon na baluarte? Hindi ba sa lugar ng mga Duterte? Kung titingnan natin yung Northern Luzon, doon ang mga Marcos. Bakit kailangan nilang bumaba sa Davao City at hingin ang kanyang suporta? At klarado, sa pag-ikot ng kampanya, Yusek Claire, yung pagsisinungaling mo, itama mo, no? Sa pag-ikot, sa una pa lamang ikot, ang umikot si Mayor Duterte. Si Mayor Sara, natandaan mo yon yung umikot siya on her own? Oo, hindi ba naman yun,
garantiya na magsisipag ako, makakuha ng boto nyo, liligawan ko kayo, at para na rin sa hindi kasamang presidente. So, hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung mga ginagawa ng presidential press officer, no? Na imbis na pag-usapan ang mga nagawa nitong administrasyon na ito, she spends time hurling lies. Yun ang problema dito sa taong ito, puros kasinungalingan. So, itong ginawa ni Vice President Duterte, klarado naman yan kung ano talaga ang kasaysayan at kung paano ang desisyon na maging vice presidente siya. Marami nga nalungkot nung nag-decide siyang mag-slide down. Unang-una na dyan ang tatay niya. Pangalawa na dyan ang mga tao sa Davao. So, klarado yun. Huwag nating ibahin ang kasaysayan. At saka humingi na rin po siya ng apology ang pangalawang Pangulo. Ibig sabihin na admit niya na talagang baga kasalanan din niya na bakit ganito si Presidente Bongbong Marcos Jr. yung naupo sa halip na sa kanya, which is yun nga yung boses ng taong bayan na dapat siya ang maupo pero nag-give way lamang po siya, Prof, dito sa nangyaring ito. Tama yun, Jade, no? Bihira sa isang politikong humihingi ng kapatawaran sa isang desisyon na nagawa ng ilang taon na. Pero nakita mo naman yung paghingi niya ng tawad, sequential. Nagsimula siya sa na humihiningi ko ang tulong nyo para ipanalo siya, si BBM. Pagkatapos series na yun, no? Patawarin nyo ako doon sa mga nangyari sa ating bansa. Magmula ng yung tinatawag na baha, doon sa pang-aabuso, doon sa pagtaas ng presyo, doon sa seguridad ng pagkain, doon sa kalusugan, 'di ba? Klarado na lahat ng kasalanan nitong administrasyon na ito, hiningi niya ang kapatawaran kasi nga hindi na nabuo yung unity. So kung titingnan mo yung pahayag niya, nagsimula siya dun sa role ng kanyang buhay, no, na yung weight ng responsibility at yung acknowledgement na peacefully ina-accept niya ang buhay niya ay hindi katulad ng iba. No? At sa akin malaking bagay 'yun ang sinabi niya sa unang mga buwan pa lang ng aming termino. Nakita ko na ang katiwalian, ang kawalan ng katapatan. Malaking bagay 'yun sa isang kasama mo sa unit team supposedly. So, this is a personal account, an insider account of the Vice President. And she laid to the public what she felt, what she realized, and what she hopes to do. So, pag nakarinig ka naman ng isang ganyan sa politiko, mapapaisip ka rin kasi klarado dun sa sinabi niya na kung demolition lang naman, sanay naman ako sa demolition, di ba? Matagal na ang inatake, ako, ang pangalan ko, etc., etc. So, there's nothing that is new that they will do. Ang nabalitaan ko lamang, talaga yung impeachment, i-demolish siya ng 2 buwan sa House of Representatives bago iangat sa Senado. So sisiguraduhin nilang bagsak na si Inday Sara. Opo. Yun ang challenge sa kanila. Sa tingin ko, itong pahayag na ito is really a declaration of war na tama na natahimik ako, na hindi ako umiimik, na minsan hindi mo nararamdaman yung presensya niya,
dahil nag-iisip rin siya. Pero ngayon, makikita natin na handa na siya. Dahil nasubukan na itong desisyon niya, na proseso na sa maraming mga challenges na pinagdaraanan. At alam niya mismo, Prof, yung magiging kahihinatnan ng kanyang desisyon ngayon bilang isang vice presidente. Kaya nga sa Bisaya, Prof, parang ang tawag namin yan, lunod patay na. Binabanatan ka na. Magpabanat ka na ng magpabanat. Kasi alam mo naman na yan talaga ang gagawin nila sa darating, lalo na't malapit na ang 2028 elections. Ngayon pa lamang ay alam natin at kayo mismo nagsasabi na sa marami natin mga panayam na pinaghahanda na itong darating na eleksyon. Oo, tama yan, MJ, no? Ibuhos na nila kung anong gusto nilang ibuhos. Pero sa tingin ko, hindi tatahimik ang ating Vice Presidente. Itong kanyang pahayag ay hudyat na ready siya, dedepensahan niya ang pangalan niya, at dedepensahan niya ang taong bayan. Kaya humingi na siya ng tawad sa taong bayan eh. Hindi mo siya humihingi ng tawad dyan sa mga nakaupo. Diba? Wala rin siyang sinabi tungkol sa tatay niya. 'Di ba? Ang lahat sinasabi, hindi gaganti yan. Pero pinababayaan niya yung proseso dahil ang sabi nga niya previous to this pahayag, hindi siya ang hihingi ng tulong sa Pangulo dahil ang gumawa ng problema sa tatay niya ay ang Pangulo. So sila ang dapat mag-resolve nun. Tama naman yon. Opo. Pero makikita mo kung yung administrasyon went to that far para lamang siya durugin, they will do whatever para siguraduhin na siya ay hindi na contender sa 2028. Ang kagandahan, alam mo marami nagsasabi, ay maaga yan, 28 months, masyadong maaga at baka dudurugin ang dudurugin. Marami kasing kailangan gawin eh. Wala siyang partido, wala siyang pondo, di ba? Ito ang tingin ko, magiging kampanya ito na ang taong bayan mismo ang gagalaw. Yes. Opo. At parati ko ang sinasabi, ang 2028, dyan sa mga kongresista na na-involve sa nakawan ng 1.5 trillion, ang sinasabi ko sa inyo, this is an anti-incumbency campaign for 2028. Opo. Tingnan natin kung sinong tatayo sa dulo. Opo, bago ko lang ipasok kay Partner Admar, nakikita naman po natin, Prof, sa inyo pong mga surveys na isinasagawa at iba pang mga surveys, kahit dinudurog na itong si VP Sara, simula pa nga lang ng kanilang termino, malakas pa rin po ang tiwala, mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Oo, Jade, alam mo, kahit ano namang survey firm hindi lang yung amin no? Kahit na yung survey na pinapaboran yung mga iilan dyan, makikita mo yung tiwala. Sa akin ang mahalaga kasi yung trust. Yung tiwala. Kung mataas ang tiwala mo, madali mo ma-convert yan sa boto, sa preference. So, nag-nosedive. Hindi naman nosedive, bumaba, incrementally bumaba. At yun ay dahil sa pagbanat sa kanya. At siguro yung merong instances dyan na sinagot niya dahil sa galit niya. Alam mo si Vice Presidente kasi normal na tao, you see what you get. Di ba? Siya yon. So kung galit siya, galit siya. Kung gusto niyang sabihin na may diin, sasabihin niya. Hindi siya yung mold ng politiko na alam natin na magsusugarcoat, na magpapadulas, na gagamit ng kapangyarihan para makuha yung nais niya. Iba siya. Kaya ang hirap intindihin, sabi nga ni Congressman Erice, natatakot daw kahit daw yung mga taga-civil society group, no? Natatakot ka dahil hindi mo kinikilala. Natatakot ka dahil ayaw mo siyang kausapin, ayaw mo siyang pakinggan. Natatakot ka dahil nabubuo yung mga pananaw na ilinagay sa utak ninyo
na si Sara Duterte ganito, ganyan, ganyan. At mas malala pa sa tatay. So, yung myth na yan, na sinabi rin ng tatay niya, di ba, creates that image. Pero kung makilala mo siya, makausap mo siya, diretsong tao. Hindi nga magbi-meeting ng pagkahaba-haba eh. Sasabihin talaga sa'yo. At kung may tanong siya, sasabihin niya sa'yo, hindi siya yung politiko na mag-iisip ng, itanong ko kaya ito? Baka sabihin naman, hindi ko alam. Hindi. So she is not in the mold of previous politicians. Kaya hindi maintindihan nung nasa kabila. Pero yung supporter niya, alam mo, ang isa pa, Jade, na magandang nangyari, lumakas ang ground dahil sa announcement niyang ito. Ngayon may leader na ang anti-Marcos bloc. Prof, magandang umaga. Si Admar po ito. Yung epekto nito sa impeachment, kasi alam natin numbers game ito, nakikita nyo rin po ba na sa hanay po na dyan sa, lalo na una, dyan sa Kamara, either dyan ba sa komite o di kaya sa kabuuan sa plenaryo, maiiba ang magiging tahak nitong proseso or itong impeachment case po laban kay VP Sara? Oo, may iba yan. Saan ka naman nakakita? Ikaw ha, ulit. Ang mga politiko, very particular yan sa numero. Kung nakikita mo yung nagdeklara kahapon ay siya ang leading candidate, ikaw pa naman isasagasa dyan? Oo, hindi niya hawak ang COMELEC, yung mga traditional gatekeeper sa boto. Pero makita mo, pagbaba mo sa distrito mo, ang taong bayan, nagsasalita at nagtatanong, hindi ba magbabago ang iyong boto dyan? Ang balita ko, Admar, may 106 composed of party list and Northern Luzon Alliance, 106. Mababa yun dun sa 256. Na 256 ba nung impeachment na una, no? Yung bang 106 tatagal? Sa tingin ko hindi kasi marami pa mga bagay-bagay na ang tawag ko doon extraneous variables na makikita natin sa mga susunod na araw. At yung mga yan ay magpapatungkol sa isang proseso ng impeachment sa presidente na hindi nila inalaw mag-prosper. Diba? Ang dapat lang naman, form and substance. Yung evidence, bayaan mong pag-usapan. Sinarado ka agad nila. No? Kaya ako, ang appeal ko sa makabayan, huwag na kayong maglaro. Laro kayo ng laro. Ngayon, hindi nyo maintindihan kung paano kayo sasayaw sa inyong sinimulan. So, ang akin, itong impeachment, apat, hindi ibig sabihin, pagdami ng impeachment charges, ganun na lamang ang kasalanan ni Vice Presidente kasi yun ang binubuo nila. Titingnan po natin ano ang katotohanan dyan sa mga charges na sinabi. At ang tingin ko, ang pinakadiin dyan ay yung confidential fund yan sina Grace Piatos, etc. Klarado naman ho yan kung bakit gustong malaman kung sino si Grace Piatos. Opo. At kayo po ba ay sumasang-ayon? Kasi in relation po dun sa issue ng impeachment din. Kasi nakapanayam kahapon ng media itong si Deputy Minority Leader Egay Erice at naitanong sa kanya kung sigurado ba na makakatakbo at ang sagot niya, itong si VP Sara, at ang sagot niya, kapag na-convict daw si VP Sara dito sa impeachment, magagalit daw yung kanyang mga supporter, which is sa mga survey nga, talagang mataas yung kanya nakukuhang grado. Baka raw mag-gather pa ng public sympathy at kahit sinong Duterte ang lumaban ay manalo. Kayo po ba'y sumasang-ayon dito po, Prof? Alam mo, Admar, bilog ang bola. Hindi ako sumasang-ayon sa sinabi ni Congressman Erice, pero bilog ang bola. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Ang definite ako, i-demolish nila si VP
At ang time frame nila, hindi nila mamadaliin, gagawin nilang 2 months na demolition. Kung titingnan mo yan, base sa kalendaryo ng Kongreso, napakahirap gawin. Kasi meron silang recess sa Marso, babalik sila ng Abril, magre-recess uli sila, tapos end na ng sinidye, no? Kung ang focus na lang nila ay impeachment at wala ng anti-dynasty, wala na ang lifting ng travel tax, wala na yung mga sinasabi ni Mr. Marcos na pagagaanin ang buhay ng Pilipino, ay yan ang bantayan nila kasi diyan magagalit ang tao. Hindi na kay Inday Sara kasi galit na sila sa ginawa sa kanya at sa tatay niya. Pero yung appeasement na sinasabi na gagawin nitong administrasyon na ito, at sinabi na rin niya ni Congressman Sandro Marcos, no? Paano ang legislative nila? Lahat na lang nakapokus sa impeachment. Tama si Vice Presidente na ito ay isang personal na demolition job sa kanya. Hindi accountability. Kasi kung accountability yan, 125 plus 500 versus 1.5 trillion, hindi ko maintindihan yung mga bumabatikos kay Vice Presidente, mas binibigyan nila ng tuon yun. Kundi kung accountability, di sumunod kayo sa COA. Kaya nga ang parati kong sinasabi, kahit sa show ninyo, ibahin nyo yung joint resolution sa Confidential and Intelligence Fund. Kasi hanggat yan ang batas, susunod at susunod ang mga liderato patungkol sa confidential fund. Opo, nakikita nyo rin po ba, Prof, no, speaking of demolition din, yung posibilidad naman na hindi na basta-basta may babanat dito na iba pang mga grupo or yung mga kilala lang natin na mga grupo o paksyon ang babanat sa kanya dahil baka sasabihin na ay, politika lang yan kasi nagpahayag na siya ng pagtakbo sa pagka-presidente. Mismo, Admar. Kaya nga sabi ko, this is a very, very good strategy. Kasi ang banat na nila dahil nag-declare, no? Ulit, sasabihin ko, ang declaration hindi ibig sabihin sigurado kang tatakbo. Ang declaration ay nagsasabi ka ng ganyan dahil marami kang aayusin. Sa Estados Unidos, merong Presidential Exploratory Committee. Yan ay nag-e-explore, tatakbo ba ako o hindi, bago talagang maghayagan. No? Itong ginawa ni Inday Sara, nag-declare siya ng intention niya na tatakbo. No? Hindi ibig sabihin niya na talagang tutuluyan, maghahanda. Kaya ako'y natutuwa dahil may 28 months. Ano ba ang traditional? Usually yan 18 months before election day. O edi may sobra akong 10 months para maayos ang kanyang planong tumakbo. Yan yung kay Vice Presidente, maayos niya, no? At makikita natin diyan, wala siyang partido, wala siyang pera, wala siyang line-up, wala siyang Vice Presidente, wala siyang kandidato sa House, sa House, sa Senate at saka sa local government. Kailangan mo yan para sa presidential campaign, no? At dahil iba ang politika niya, mamimili at mamimili. Kanino ba ako tatayo? Sino ba ang dadalhin ko? May isa na nag-suggest itong agang ito, no? Na may sisterhood kami sa Davao. Pwede pa maging safe zone yan ni Inday Sara? May mga ganun. So, may mga individual na nagsasalita na, may mga individual na nagpaparating na sa kanya na pasensya ka na ba, nakapirma kami dun sa una pero napilitan lang kami, pwede ba kaming pumunta? Kung pupunta ka at tatawid ka, anong partido? Ito yung mga realities on the ground na kailangan maiayos. So napakahalaga na
makonsolidate yung kanyang grupo, yung mga Duterte, at papalakas. Iba pa yung may additional dahil alam naman natin ang politika is additional. Whether you Opo. like it or not, it's additional. Opo, at speaking of itong mga maaring maging manira sa kanya, meron pong pahayag yung si Attorney Conti na baka raw mabanggit or mababanggit doon sa kaso ni President Rodrigo Duterte doon sa ICC ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Ano po masasabi niyo rito, Prof? Ay, go ahead, Attorney Conti. Total naman yan, si Attorney Conti, sayaw ng sayaw sa hangin eh. Hindi mo maintindihan. Meron ba siyang witness? Nagpatawag siya. I mean, these people, they do all sorts of things just to ensure na yung mga Duterte nasa defending side, no? Kung mabanggit, di mabanggit. Di ba? And let the facts bear that out. Kasi yung sinasabi niya, involved rin daw. Paano naging involved? Hindi naman siya national. Kung sa Davao, nasa ng preba nyo? Alam mo, madaling mag-akusa eh. Ang pag-aakusa eh, 5-5, no? 10-5. Akusa ka ng akusa. Pagdating sa facts, babagsak. Bakit ka nag-aakusa? Kasi mahina yung facts mo. Kasi kung malakas yung facts mo, hindi ka mag-aakusa. Hintayin mo na lang yung hearing to present the facts. So kay Attorney Conti, kung gusto niyong isama niyo na lahat. Opo. Dito naman po sa mga posibleng dadami pa ba yung magsasalita laban dito sa kasulukuyang pamumuno po, Prof, after nitong deklarasyon po ni Vice President Sara Duterte? Kasi nakita naman natin yung mga nagsasalita, lalo na pag sa government po, alam natin yung nangyayari sa kanila. Yung mga mensahero mismo, yung inaatake, hindi yung mga argumento, mga sinasabi pong mga aligasyon. Prof? Alam mo, Admar, tama ka, no? Magsasalita ba? Ako'y naniniwala na ang pahayag ni Vice Presidente Inday ay magpapalakas ng kanilang loob. Naniniwala ako na ngayon may tumindig na leader. Ayokong gamitin yung oposisyon kasi ibang klase yung oposisyon, hindi mo maintindihan kung sino. Anti-Marcos Bloc, no? Na ngayon may muka ang anti-Marcos Bloc at ang muka ay Vice Presidente. Kung ikaw ay may gustong sabihin, kung ikaw ay may alam sa mga nangyari dito sa flood control project, hindi lang yan. Sa PDIC, sa PhilHealth, lahat. Nandyan si Vice Presidente. So ngayon may muka at may leader. Opo. Ako'y naniniwala na magbabago at mas marami pa ang lalabas na magpahayag ng katiwalian dito sa administrasyong ito. Prof, nabanggit mo yung opposition na di mo malaman kung opposition ba talaga o hindi. Nakikita nyo rin po ba na dapat na rin silang maglabas or sabayan kung sino man yung kanilang magiging pambato laban dito kay Vice President Sara Duterte? O hanggang sa kasalukuyan, nakikita nyo rin na pahirapan din sa kanila yung paghahanap kung sino man, kasi parang patuloy pa yata yung panawagan na magkaroon ng pagkakaisa kuno sa oposisyon. Adman, maganda yung tanong mo. Itong paghayag niya, mapipilitan ang administrasyon na pumili at bilisan ang kanilang pagpili. Mapipilitan rin ang oposisyon. Yan ay ang pink, ang dilaw at kung ano-ano pa. Na pumili at maayos yung kanilang pagpili. Lahat sila will have to react. Kaya yun nga ang kagandahan ng pahayag ni Inday. Everybody reacted in the way they were being made to react. So ang paniniwala ko dyan, mas bibilis ang pagpili at mas bibilis sa side ng administrasyon na makipag-deal.
kailangan kong basagin ang boto ni Inday. Kailangan ko ng third force. Di ba may puti na nga nag-declare ng third force. Hindi ko lang nga masabi. Ang galing-galing naman ng puting yun. Alam ang Pilipinas, no? So may third force, may fourth force. At pag titingnan mo ang kasaysayan sa presidential politics, marami usually kandidatong tumatakbo. Tapos sa dulo ng hihina, bumibitaw. Yung iba dyan, namemera, di ba? Nagpo-fundraising. Yung iba, talagang na-accept nila yung reality na wala sa kanila ang tao. So mapapaaga lahat ito. Huwag kang maniwala na, ay, ang aga-aga niyan. Hindi, ngayon pa lang, pustahan tayo, may nagmi-meeting na para sa 2028. Opo, and Kagabi, palita ko may nag-meeting tungkol sa 2028 dahil sa announcement niya. nako. Pero wala pa kayo sa kasalukuyan na mga lumilitaw na pangalan na magiging mabigat na katunggali ni Vice President Sara Duterte. Nandun na yung sinasabing kahandaan ni Senadora Risa, si VP Leni, at iba pang mga pangalan. Ito bang mga pangalan na ito na lumilitaw kayang matapatan sa kasalukuyan itong si VP Sara? Mahihirapan. Dahil hindi naman sila nag-undergo ng ganun demolition at mag-undergo ng ganun demolition eh. Malilinis yung mga yan. Hindi, di ba? Yun nga ang isa, pinackage na parang santo. So, ang tingin ko, mahihirapan ring humayag. Dahil, ganun pa rin, usapin ng makinarya, usapin ng pondo, ang mahihirapan mamili ng kandidato ay yung administrasyon. Kandidato kasi nasa kanila yung pondo at makinarya. Pero babalik ulit tayo sa kasaysayan. Yung bang may pondo, yung bang may makinarya, nananalo ng eleksyon. Kaya balik-balik tayo na sa kasaysayan. Yung sinasabi nila, maaga pa yan. Tingnan mo nangyari kay Binay, tingnan mo nangyari kay Villar. Oo, given yon. Pero iba namang circumstance si Inday Sara. Opo, napag-uusapan po ito po, Prof. Sapat na ba yung naging experience at naging katatagan ni Vice President Sara Duterte sa nakalipas na mga taon na siya talaga ay tinuligsa, binato ng putik sa natitirang taon ng termino na makaka-injure ulit siya? Alam mo, yung pagtuligsa, yung putik, sapat na ba? Sobra-sobra nga no? Doon sa tanong mo, makaka-endure ba siya? Ako'y naniniwala na kakayanin niya. Doon sa maagang pagtapon ng putik yan, at yun ay parte na rin lang ng pagdating ng kampanya, na itapon na. Ano pa ba namang itatapon? Opo. Diba? Usually sa kampanya nagkakaroon ng krisis dahil biglang all of a sudden may ganito, may ganyan. Ngayon, meron kang 10 months ng 2026, meron kang 12 months ng 2027, at meron kang 6 months ng 2028. Mamili kayo. Opo, huli na lang po, Prof. Doon po sa mga maaring magtanong o hindi Duterte at magtatanong, ano bang may pagmamalaki niyang si VP Sara Duterte? Baka dahil lang sa kanyang apelido at ano ba ang naging performance niya? VP lang siya, ano ba ang naging performance niya? Or may higit pang dapat malaman yung mga hindi pa nakakaalam po, Prof, tungkol po kay Vice President Sara? Well, Admar, kailangan lamang na ulitin kung ano yung programang ginawa niya sa DepEd. Ang isang natatandaan ko dyan, siya ang nagbigay ng less administrative load sa teachers. Nagbigay siya ng 30-day vacation sa DepEd dyan, no? Napuntahan niya ang last mile schools at nasa ayos niya yan. Sa pagiging vice-presidente, kahit lumiit yung pondo niya, ano ang tumatak sa akin? Pag may bagyo, nandun siya. Bagyo, lindol,
sink ng vapor, nandun siya. Sama siya sa taong bayan. Pag may namatay na sundalo, pumupunta siya doon. Bakit? Kasi isa siyang reservist at mahalaga sa kanya ang seguridad. So kung sasabihin mo, wala namang nagawa yan, Vice Presidente lang. Alam po nyo, ang role ng Vice Presidente ay spare tire. Nandun sa tao, sa katauhan ng Vice Presidente, kung paano niya gagawing meaningful at effective ang kanyang tungkulin. Hindi siya tumigil. Hindi siya nalugmok nung siya'y dinemolish at dinedemolish. Bagkus, pumupunta siya sa taong bayan. Ngayon, dun sa batikos na, parati naman siyang travel ng travel. Kaya, kung ang tatay niyo'y dinala sa isang foreign country na against sa will nung tao, hindi ba kailangan nandun ka rin? Hindi ba pagiging pamilyang Pilipino yung tutulungan mo ang tatay mo, sisiguraduhin mo okay siya? So, kung titingnan mo, susumatotalin mo ang nagawa ni Vice Presidente, mas markado pa nga kisa sa presidente hindi mo maintindihan kung saan siya talaga. At kung ikukumpara mo naman, Prof, as si Jade po ito ulit, kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., si Vice President Sara Duterte ay naoobserbahan, napapansin natin yung pag-iikot nga, hindi lamang sa labas ng bansa, kundi mismo dito sa ating bansa. At alam niya mismo yung pulso ng ating bayan. Oo, alam mo, malaking bagay yan sa isang national leader. Siguro sa local, hindi masyado. Kasi ang inaalam mo yung ano nangyayari sa barangay. Pero ito, yung mga lugar na hindi pinupuntahan niya. So sa kanya, hindi porke malayo ka, iilan lang ang botante dyan, hindi ko na pupuntahan. Iba nga ang molde, iba ang mold ng Inday Sara. Kaya napakahirap sa mga politiko na tatamad-tamad ang maintindihan siya. On the other hand, napakahirap sa isang politiko na masipag at mahal ang kanilang constituent na hindi mo kakargahin si Inday Sara dahil wala namang kayong pinagkaiba. Prof, pahabol ko lang, Prof. Sino po or meron po bang dapat na criteria kinakikita na dapat na maging katandem ni Vice President Sara para solido po pagdating sa 2028? Alam mo, maraming mga pangalan na, kita mo biglang naglabasan na ngayon ang mga pangalan. Sabi ko, ang bilis naman yan. Sa tingin ko, critical ang Luzon. Strategically, in terms of votes, 54% ang Luzon. Kaya mo ba kung Mindanao at Visayas ka? Pwede, pero sisikuhan pa kayo sa Visayas. Central Visayas pwede. So, siguro kailangan yung magiging vice presidente niya, kino-complement siya. May bata si Inday, siguro yung vice presidente pwedeng mas may experience sa kanya. May sariling natural group. Taga Luzon. Mahalaga ang Luzon. At yung pagpili na yan ay critical kasi mawawala sa usapan ang Northern Luzon. Northern Luzon ba? Hindi naman. Malaki ang Region 3 at Region 4A. So, ang NCR malaki rin. So, tingnan natin. Meron nag-float na babae sa babae. Ako, naniniwala ako na medyo mahihirapan dahil hindi handa ang Pilipino sa dalawang babae na mamuno. Pero, kung yan ay dadalhin ng tao, why not? No, nasa tao naman kasi talaga kung sino yung magugustuhan nila. Ang malaking bagay dyan,
naintindi nga nila si Inday Sara nung bumaba at mag-vice presidente na lang. Sa tingin ko maiintindihan nila kung sino ang manunumbrahan ni Vice President, kung sino ang kanyang magiging katandem. May nilabas po na pahayag ang Pangulong Rodrigo Duterte po, Prof, no? For sure, nabasa nyo na po ito. Marami din ang naging emosyonal nung mabasa nila itong pahayag ng Pangulo. Sa tingin nyo po, anong nakikita nyo pong epekto rin dito, lalo na't sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte kung meron man po? Well, alam mo, Admar, very emotional yung sinabi niyang hindi na siya a-attend sa confirmation ng kanyang charges, no? Unang-una doon yung kine-question niya ang jurisdiction. At ang dulo, mahal niya ang Pilipinas. Sa tingin ko, napakahalaga yon. Dahil makikita mo na hanggang ngayon, iniisip niya ang bansa. At makikita mo na hanggang ngayon, kung nandun siya dahil sa extrajudicial killing na sinabi rin niya dyan sa sinabi niya na wala siyang ginawang ganon at parte ng programa, makikita mo na ang Duterte gagawin ang kailangan masaayos lang ang bansa. So, yung paglabas niyan, nagulat ako, nung binasa ko, naging emotional ako, paulit-ulit kong binasa, uulitin ko, no, hindi siya ang kandidato ko ng 2016. So, makikita mo na hanggang ngayon, ikaw rendition na, ang iniisip mo pa rin yung bansa mo. So, malaking bagay yon dahil nasubukan na ng taong bayan si President Rodi ng 6 na taon. Ito pa yung ginante ng isang Marcos. So, may kabuuan niyang mga yan. At sa tingin ko, pagdating ng 2028, makikita natin overwhelmingly ang impact niyang mga ginagawa nila. Opo. Prof, ngayon, siyempre marami nakikita natin, sabi mo nga kanina, may mukha na. Yung taong bayan, may direksyon na, may signal na doon sa mga pro-Duterte na ito na nga ay tatakbo si Vice President Sara Duterte. Papaano naman po doon sa proseso ng ating halalan? Dapat ba ngayon pa lang ay paghandaan na po ito ng Commission on Elections? Lalo na't marami po ang nagdududa ng mga nakaraang eleksyon. Oo, nako Jade, yan ang problemang isa pa. Meron nga akong kausap, ang sabi, anong gagawin natin kay Chairman Garcia? Sabi ko, wala, naandyan siya, may term siya, di ba? Sa tingin ko, mag-expire yung term niya several days before the election. So kailangan paghandaan. At kailangan ayusin. Nakita nyo naman sila doon sa paghahanda sa BARM election. Diba? So kailangan ayusin. Hindi naman pwede ang COMELEC na nang tutulog pag walang eleksyon, pag dating sa eleksyon, doon lamang gagalaw. So kailangan ayusin yung voters list, kailangan ayusin yung problema na nangyari noong 2025. 'Di ba? Maraming bagay eh. At dito sa hanay siguro ng mga supporters ni Duterte, kailangan magsama-sama lalo na yung may mga tech know-how kung paano babantayan ang boto. Ganitong kaaga, kailangan planuhin 'yan. Opo, lalo na't may pahayag po ang palasyo. Good luck. Sa tingin po ninyo, bakit ganun ka-confident ang administrasyon patungkol nga po dito o kaugnay nga dito sa deklarasyon ng Vice Presidente tatakbo sa pagkapangulo? Alam mo, Jade, yung good luck, maraming ibig sabihin yan eh. Good luck na, naku, siya na, di ba? Hindi nagpakita ng takot. Good luck na nasa amin ang makinarya, nasa amin ang pondo. Good luck na anong bati ko sasabihin mo kay Vice Presidente. Pero ako, ibabalik ko sa kanila, good luck sa paghanap ng inyong kandidato. Good luck na sana magpakatotoo kayo na hindi kayo maglalagay ng mga surrogate candidates para lamang masagin ang boto ni Inday. Opo. Siguro, Prof, huling mensahe po ninyo, lalo't batay sa mga nakikita nating mga survey sa social media, marami pong natutuwa dito nga sa naging desisyon ng pangalawang Pangulo na tatakbong Pangulo sa susunod na eleksyon.
Sa mga kasamahan sa Duterte, tayo po ay umupo, mag-usap para walang sapawan at nagkakaintindihan ng bawat role. Meron ho tayong 28 months. Dapat ang deklarasyon December 2026 pero napaaga. Gamitin po natin yung panahon para ayusin ang ating mga grupo. Sa mga politiko, uulitin ko, ang 2028 is an anti-incumbency campaign. Kung ikaw ay incumbent at ikaw ay kumamal ng daming pondo at binulsa mo yan, maasahan ho nyo, sisipain kayo ng botante. Pangatlo, dun sa tunay na nagseserbisyo, tindigan nyo lang ho yung inyong serbisyo. At ang Pilipino naman ho, marunong tumingin sa tunay na serbisyo. At pang-apat, dun sa administrasyon, sana tigilin nyo yung si undersecretary nyo. Siya ang nagkokos ng pagbaba ng Pangulo. Hindi press officer ang bumabatikos politically. Pagsalitain niya yung political advisor nyo, kung sino man yan, humanap kayo ng ibang tao, para hindi ang pagsasalita niya tungkol sa impormasyon ukol sa ginagawa ng Pangulo ay lahat ay batikos na lamang para sa Duterte. At panglima, sa media, sana maging fair kayo sa mainstream media kasi yung mga tanong na leaning towards a certain conclusion, napakahirap po niyan kasi pinipinturahan nyo na kaagad ang hindi pa nagaganap. Alright. Prof, daghang salamat. Maraming salamat. Thank you, Prof, sa inyo pong oras at sa pagbibigay po niyo ng impormasyon ngayong umaga. Maraming salamat sa inyong dalawa. Magandang umaga. Ayan po mga kababayan, si Professor Malu Tiquia, isa pong political strategist ng ating napakinggan na kasama ngayong umaga. Kaugnay nga po dito sa naging anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang Pangulo sa susunod na eleksyon o sa taong 2028.